Mga kakosa, may nag-comment nga doon sa video ko. Siguro nakikita nila bakit ko nababanggit yung takas. So, tinanong niya doon na kung totoo daw na takas kami. Mga kakosa, dahil yung word na takas is ginagamit ko yun kasi karamihan hindi alam yung undocumented. So, kaming tatlo, itong si Tangkad at si Taba, ay may mga iba't ibang problema. Hindi naman sinadya na takas o kaya naging undocumented. Kaya nagiging word ko sa takas dahil ganun yung labas namin na para kaming takas na dito, na wala kaming legal na mga papeles. At yun nga, tinatanong niya doon na kung totoo daw na takas kami. Totoo po yun. Dahil nga may problema ako na hindi talaga ako pwedeng makauwi sa Pilipinas hangga't hindi matapos yung problema, yung kaso ko. So kapag naging takas ka, so ganito yung magiging yan. Kung ano-ano yung mga napapasok na trabaho, yun ang bagsak talaga. Yung construction, ang dami naming napasukan sa mga construction, tapos hindi kami nababayaran. So sumasagot siya doon na may mga iba't ibang dahilan daw. Kasi sabi ko na kung ako ang magpapayo, dahil nagtatanong siya kung okay ba daw ang takas. Siguro nakikita nyo sa vlog namin na masaya kami. Dito lang sa site, kung nakikita-kita kami, masaya kami dahil nagbibiruan, tatawanan. Pero pag uwi namin, talagang nandun yung kaba. Tulad ng pag sumakay kami ng mga taxi. So, siyempre, hindi mo alam kung may checkpoint sa daan o kaya hindi mo alam, mabulaga ka. So, ayun, hindi yung sa tanong mo, shout out sa'yo sa nag-message kung okay ba ang maging takas. So, pag ako, siyempre, hindi okay, hindi porke nakikita na masaya kami, nagbibiroan kami, yung okay kami, hindi. Dahil ang pagiging takas mo, kaya pagiging undocumented mo, marami dito ang hindi makapasok-pasok sa trabaho. Makapasok ka man, kagaya ng lagi kong sinasabi, kung makapasok ka man ng trabaho ay maaaring hindi mo makuha ang sahod mo, maaaring lulukuhin ka. Basta marami, hindi ka stable. At saka bukod nga doon, hindi lang doon. Siyempre, iba pa rin yung legal ka, yung may ikama ka, yung residence ID, na kumpiyansa ka na kahit saan ka pupunta o kaya magbabiyahe ka, punta kang trabaho, is at least meron kang legal na hawak. So, ayun. So, hindi maganda yung pagiging takas o yung pagiging undocumented. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung maaari, kung ako magpapayo, ay habang may lakas ka pa, ay uwi ka na lang. Kung gusto mo, dun sa mas magandang country. Para maaring hindi itong Saudi ang para sa'yo. Maaring sa ibang country. Dahil kung dito ka lang at pagiging takas ka, maubos lang yung taon at hindi stable yung trabaho mo, mahirapan ka magpadala sa Pilipinas. Maaring yung mga anak mo ay hindi makapag-aral. At saka lagi kong sinasabi na wag kayong aalis sa inyong kampanya o kaya yung mga pinapasukan sa bahay dahil mahirap dito sa labas. Marami dito ang tambay, marami dito ang mga naloloko dahil yun nga, pinagsasamantalahan dahil wala tayong hawak na papel o maayos na papel. So ayun lang, yung sa tanong niya kung okay kami, okay ba ang maging takas, hindi. Dahil ang isa pa pala, pag ikaw ay isang undocumented na, mahirap dito dahil unang-una yung katulad ng paulit-ulit ko sinasabi, wala kang insurance kapag magpa-hospital ka,
kailangan mo ng cash. Sa mga government, maaaring hindi ka matanggap dahil matanggap ka man, kailangan na malaking pera dahil wala kang insurance. Sa mga private, mas mura-mura pa pagka yung expire ng mga ikama mo. Kasi cash yan eh. Mga iba tumatanggap ng cash. So yun ang mahirap. Wala kang insurance. Yung wala kang stable na trabaho, wala kang pambayad. Kasi kulang nga ang kita mo. Ayun lang. At sana yung mga nanonood, huwag nyong tularan ang pagiging undocumented o kaya yung sasadyain nyo na aalis sa inyong mga trabaho. So tiis lang dyan kung hindi pa natapos yung kontrata nyo. Kung mahirap, tiisin nyo na lang muna. At kung natapos nyo na, ay uwi na kayo para hindi na kayo matulad sa amin na ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap yung magiging ganito. So ayun lang mga kakosa, at sana may napulot kayong aral. Maraming salamat. God bless.